Sa pagpapatuloy ng ating kwento, sa border town, nakikita natin ang kalapati ni Honey na nakadapo sa bintana. Tila ito ay kakadeliver lamang ng mensahe mula kay Theo, na nakaistasyon na sa Silver City. Upang magulat tungkol sa Operation Eastern Wind 001, at kinukumpirma ng sulat ang matagumpay na pagkakasakatuparan ng misyon. Ipinapaliwanag nito na dahil agad isinailalim sa lockdown ang Kastilyo. Matapos bumagsak ang NOC, hindi nila nagawang siyasatin ang epekto ng pagsabog. Gayunpaman, pagsapit ng gabi, halos lahat ng mamamayan ay alam na ang tungkol sa insidente, at lahat ng pub, hotel, at plaza sa paligid ng lungsod ay abala sa parehong diskusyon. Marami na ngayon ang naniniwalang namatay si Timothy sa pagsabog, at nagsisimula na ang mga tao na isipin na pinatay siya ni Roland, lalo na't nagpadala ang prinsipe ng isang banta kay Timothy. Iniisip ngayon ng lahat na baka maging bagong pinuno ng kaharian ng ating prinsipe. Ipinapaliwanag pa ng sulat na ang mga teritoryo ng elite ay tahimik, at mabilis ang reaksyon ng Kastilyo, na nagpapaiwatig na malamang buhay pa si Timothy Wimbledon. May usap-usapan din na ang pag-atake ay nanggaling mula sa kalangitan, at may mga mamamayan na nagsasabing nakita nila ang isang puting bagay na bumagsak sa kabisera sa nakakagulat na bilis. Sa kabuuan, kung kumalat ang balita na ang pag-atake ay parusa ni Roland para sa kalupitan ni Timothy, maraming tao ang maniniwala. Kumakalat na rin ang mga ulat tungkol sa mga mapaniil na utos ni Timothy, at kapag pinagsama-sama ang mga ito sa isang matibay na kaso, magiging napaka-epektibo ito. Karagdagang isinulat ni Theo na sa pamamagitan ng mga tsismis na ito, maaabot ng mensahe ang tainga ng bawat mamamayan. Dagdag pa, binabantayan din ni Theo ang mga sundalong nakaistasyon sa silangan, ngunit dapat abala si Timothy sa kanyang mga kasalukuyang problema, kaya walang dapat ipag-alala. Mukhang lahat ng balita sa sulat ay positibo at ang prinsipe ay naniniwala na kung ang Eastern Wind 001 ay talagang mapipilit si Timothy na magpadala ng kanyang mga tropa, magiging malaking tagumpay ito. Ngayon ay kailangan lamang niyang hintayin ang pagbabalik ng mga mangkukulam. Ilang araw na mula nang huli niyang makita si Anna at walang nagnanakaw ng mga fish snack mula sa kanyang drawer, isang bagay na nahihirapan siyang masanay. Bigla, bumukas ang pinto at pumasok si Knight Carter. Iniulat na may dalawang fleet na dumating sa daungan, at ito ay mga mangangalakal ni Margaret. Idinagdag niya na may mga recruiter na ipinadala sa timog na rehiyon na bumalik kasama ang 4 hanggang 500 mga refugee. Sinusunod ni Hall ang itinalagang plano ng pagsusuri sa virus bago papasukin ang sinuman. Ang eksena ay lumipat sa mga laboratorio, kung saan tumitingin si Charles sa bintana, napansin kung gaano kaabala ang mga daungan ngayon. Samantala, ang kanyang senior ay tutok sa kanyang sariling trabaho. Sinabihan siya ng kanyang junior na matulog na, ngunit sinagot ng senior na okay lang siya. Binanggit niya na ilang pahina lamang ng pagbabasa ang kailangan para mapagtanto niyang wala siyang alam tungkol sa mundo. Lagi niyang iniisip na ang alchemy ay tungkol lamang sa pag-eksperimento sa mga elemento, at ngayon ay nakita niyang walang kabuluhan ang pagmamasid sa pagsikat at paglubog ng araw. Sinagot niya ito, tinatanong kung hindi ba ganun talaga ang mga bagay. Pagkatapos ng lahat, ang pagmamasid sa araw at mga bituin ay trabaho ng mga astronomo, habang ang mga magsasaka at apothecary ang humahawak ng pananaliksik sa mga halaman. Pinanto ng kanyang senior na ito ang dahilan kung bakit pakiramdam niya ay napakakaunti ng kanilang nalalaman. Ayon sa aklat ng prinsipe, ang lahat ay magkakaugnay mula pa sa simula. Ipinapaliwanag nito kung paano ang mga bato, bulaklak, kidlat, at apoy ay binubuo ng parehong bagay at gumagana sa ilalim ng parehong mga patakaran, at ang chemistry ay isang maliit na bahagi lamang ng mas malawak na pangunawa. Matapos mabasa ang ganito karami ng chemistry 201, nagsimula na niyang maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng prinsipe at kung bakit nila kayang hulaan ang mga katangian at reaksyon ng isang elemento, kahit na hindi nila ito direktang naoobserbahan. Inamin ng senior na ang perspektibong ito ay nagbukas ng pinto sa mas malawak na pag-unawa lampas lamang sa chemistry. Inamin ng katulong na naiintindihan niya ang sinasabi ng kanyang senior at umaasang mauunawaan din ang dalawang aklat na ito sa hinaharap. Ang susunod na eksena ay lumipat sa Wolfheart Kingdom, na kasalukuyang nilulusob ni Archbishop Maine. Agad na iniulat ng kanyang tauhan na handa na ang City Breaker. Tinanong ni Min kung handa na rin ang mga mangkukulam,
at kinumpirma ng katulong, idinagdag na tiniyak nilang manatili itong nakatago. Nang nasiyahan sa ulat, sinabi niya sa kanyang tauhan na bumalik sa kanyang pwesto. Bago umalis ang tauhan, muling inusisa ni Maine ang kinaroroonan nina Zero at Isabela. Agad na iniulat ng Junior na sila'y kasalukuyang nagsisiyasat ng mga bilanggo sa silangang bahagi ng kampo, at tinanong kung nais niyang tawagin sila. Ngunit tinanggihan ito ni Maine, sinabing siya na mismo ang titingin sa kanila. Habang siya'y naglalakad, nakita niya sila, at hindi maiwasang isipin kung gaano sila kaiba sa mga mangkukulam na pinalaki ng simbahan. Kahit sa mga seryosong oras tulad nito, tila sila'y ibang-iba. Tinanong ni Min kung walang pakialam ang mga mangkukulam na ito. Kung sila'y nasa ilalim ng kanyang utos, hindi mag-aatubili si Min na parusahan sila para sa kanilang mga ginagawa. Gayunpaman, wala siyang magawa laban sa kanila dahil pareho silang may ranggo ng mga arsobispo. Inutusan ni Min ang isa sa mga kabalyero na palayasin ang mga judgment soldiers sa lugar, kasama na ang mga nagbabantay sa mga bilanggo. Sa sandaling iyon, nagsalita ang dalawang babae, tinatanong si Min kung bakit siya nakikialam kung kailan magsisimula na sana silang magsaya kasama ang mga bilanggo. Sinabi ni Min na walang silbi ang pag-interrogate sa mga bilanggo pagdating sa paglusob sa Wolfheart City. Bukod pa rito, ang mga taong ito ay mga especially iya lamang na kanilang nakita sa kalsada, kaya wala halos impormasyon na makukuha. Kaya inirekomenda niyang magmadali na sila patungo sa front lines. Panyanatag siya ni Lady Isabela na huwag mag-alala, nangangako na hanggat narito siya, hindi niya hahayaang makatakas ang sinumang mahalagang kaaway. Gayunpaman, ipinunto rin niya na hindi niya mapipigilan si Lady Zero sa pagkakalat ng gulo. Dahil gusto nito ang personal na pagbibigay ng hustisya. Ang sundalong kaaway, sa kabila ng kanyang mga sugat, ay mabilis na tumayo laban kay Zero. Pamana siya ng palaso, pagkatapos ay itinapon ang kanyang pana at hinugot ang kanyang espada, sinubukang humiwas sa kanya. Ngunit naglaho si Zero mula sa kanyang pwesto, iniwan ang kanyang espada na tumama sa walang laman na lupa. Napanganga ang sundalo, habang si Zero ay nakatayo lamang na may palaso sa kanyang bibig. Matapos itong idore tinatanong niya ang sundalo kung saan siya tumatarget, dahil nasa harapan lang siya nito. Tumalikod ang sundalo, ngunit bago pa siya makakilos, lumundag si Zero, hinawakan ang ulo ng kabalyero, at pinaikot ito ng may nakakakilabot na tunog. Bumagsak ang kawawang kabalyero sa lupa, dumadaloy ang dugo mula sa kanyang bibig habang nagpaalam siya sa kanyang buhay. Si Zero ay tumingin sa natitirang mga bihag at walang pakialam na sinabi na sila na ang susunod. Ang iba pang mga bihag, takot na takot, nagsimulang tumakbo para iligtas ang kanilang mga buhay. Ngunit biglang kumilos si Zero, nahuli ang isang lalaki gamit ang isang kakaibang aura na literal na sinakaw siya hanggang sa mamatay. Nang siya'y mamatay, lumabas mula sa kanyang walang buhay na katawan ang aura na itinapon ni Zero, at humarap siya sa isa pang bihag na halos mabaliw na sa takot bago niya ito tapusin. Tiningnan siya ni Zero ng malapitan at may kakaibang kalmado sa kanyang mukha. Sinabi niya sa kanya na ipinahayag na ng Diyos ang lahat sa kanya. Alam niya na ang kanyang mga magulang ay mga magsasakang nirecruit sa Scout Division ng hukbo sa ilalim ng utos ng hari ng Wolfheart. Nang bumalik sila para mag-ulat, hindi sila pinayagang umuwi, at sila'y ipinadala diretsyo. Maingat na inilagay ni Zero ang kanyang kamay sa ilalim ng kanyang baba na parang isang nagmamalasakit na ina at isiniwalat ang masakit na katotohanan, na hindi siya pinabalik sa kanyang pamilya dahil wala na ang mga ito. Ang kanyang ama, ina, at mga kapatid ay tulad niya, nagamit at itinapon ng Wolfheart. Ipinaliwanag pa niya na namatay ang kanyang ama sa isang aksidente habang inaayos ang mga pader, at ang kanyang ina ay pinarusahan ng latigo habang nagtatrabaho, at ngayon ay nasa malubhang kalagayan. Nagsimulang umiyak ang binata, sinusubukang itanggi ang kanyang sinasabi at itinuring itong kasinungalingan. Inabot ni Zero ang kanyang mga kamay at sinabing nangyari lahat ito dahil hindi itinuturing ng mga elite na tao ang mga karaniwang mamamayan. Para sa kanila, ang mga karaniwang tao ay parang mga hayop lamang. Gayunpaman, sinabi niya na hindi siya isang karaniwang mamamayan. Sinabi ni Zero na layunin ng simbahan na tapusin ang kasamaan at kawalang katarungan upang lumikha ng bagong mundo sa ilalim ng proteksyon ng Diyos. Nagtanong ang lalaki kung ano ang dapat niyang gawin, at sinabi ni Zero na sundin niya ang kanyang puso,
dahil tanging Diyos ang makapagbibigay ng gabay. Sumagot ang lalaki na gagawin niya ang anumang ipag-uutos ni Zero, ngunit nangangailangan siya ng pangako na ililigtas ni Zero ang kanyang ina. Bilang tugon, kumuha si Zero ng damo at sinabi sa kanya na kainin ito, sinigurado sa kanya na makakatulong ito upang kumalma. Dali-daling kinain ng desperadong lalaki ang damo, ngunit agad na nanlumo ang kanyang mukha at bigla siyang nabulunan, damyugo mula sa kanyang bibig hanggang sa siya'y namatay. Pagbagsak niya, humarap si Zero kay Min at nagtanong kung ang pamamaraang ito ng paghatol ay nagpapaalala sa kanya kung paano parusahan noon ni Arsobispo Heather. Sa inis na tono, tinanong ni Min kung bakit kailangan pa siyang linlangan at lasunin. Kung si Heather daw iyon, sigurado siyang gagawin nitong tapat na tagasunod ang lalaki kaysa patayin. Ipinunto ni Zero na ang lahat ng sinabi niya tungkol sa pamilya ng lalaki ay pawang kasinungalingan lamang, at kung nalaman ito ng lalaki sa kalaunan, tiyak na magiging galit ito at magdudulot ng kaguluhan. Sinabi niya kay Min na magtiwala sa kanya, dahil lahat ng ginagawa niya ay para sa simbahan. Mukhang lubos na nabahala si Min sa mga ginawa ni Zero, at umalis na lamang. Sinabi niya kay Zero na magsisimula na ang pag-atake, sinabihan siyang maghanda, sundin ang plano, at tiyaking maayos ang Wolfheart King at Queen of Clearwater. May kumpiyansang tumugon si Zero na tiyak silang mamamatay ang mga kalaban, dahil sa kanya at kay Isabela sa panig ng simbahan, walang paraan. Para makatakas ang puwersa ng Wolfheart, makalipas ang kaunting sandali, pinakawalan ang City Breaker. Bumagsak ang higanteng fireball sa pader, winasak ito sa isang malakas na hampas. Habang nag-uusad ang mga kabalyero, si Zero at Isabela ay nakatayo sa tuktok ng burol, masusing inoobserbahan ang lahat. Napansin ni Zero kung paano hindi maaaring manalo ang mga mortal laban sa mga demonyo, kaya't nilikha ng simbahan ang Divine Punishment Army. Dagdag ni Isabela, ang Wolfheart Army ay kailangang depensahan ang kanilang sarili laban sa mga banal na sundalo, ngunit sila'y mauuwi lamang sa pagiging karne. Nag-alok si Isabela na tulungan sa paglinis ng labanan ng mas maaga, ngunit pinaalala ni Zero na mananalo pa rin sila ng madali. Dapat nilang ipunan ang kanilang mga kapangyarihan para sa pangunahing layunin. Sumang-ayon si Isabela ngunit nagtanong kung bakit pinaglaruan ni Zero ang scout, lalo na't alam niyang hindi ito magugustuhan ni Maine. Ngumiti si Zero at sinabing kung magalit man si Maine, ito'y dahil hindi pa siya nagiging papa. Kapag umakyat na si Maine sa pinakamataas na palapag ng Holy Archives, mauunawaan niya na ito ang tunay na daan tungo sa kaligtasan. Dagdag pa ni Zero, hindi pa kailanman bumaba ang Diyos sa kanilang mundo. Sa halip, binigyan niya sila ng isang dakilang layunin upang habulin, at ang lahat ay naghahangad ng mga pagpapala ng Diyos. Sinabi rin ni Zero na kahit hindi ginagarantiya ng Diyos kung ang layunin ay totoo, patuloy pa rin nilang itinatapon ang lahat upang makamit ito. Dagdag pa niya na nakaakyat na siya sa pinakamataas na palapag, at si Grand Pope Holiness O'Brien ang nagsabi sa kanya ng mga bagay na ito. Kung hindi siya isang mangkukulam, at baka malapit na siyang mamatay dahil sa kanyang katandaan. Narinig niya na kapag namamatay ang mga mortal, sumisilip ang kanilang buong buhay sa kanilang harapan, at kadalasang isiniwalat ang kanilang mga lihim. Iniisip niya kung makakaya niyang lamunin si O'Brien para makuha ang mga sikreto nito. Sumagot si Isabela na hindi niya dapat gawin iyon. Sabi ni Zero, syempre hindi niya gagawin, dahil kahit si Min ay magagalit. Pinakalma niya si Isabela, sinabing alam niya ang kanyang mga hangganan. Naisip ni Isabela na matapos lamunin ni Zero ang napakaraming tao, tila wala nang natitirang hindi pa niya nararanasan sa mundong ito. Hindi siya nakatuon sa kahit ano, kaya't ang lahat ng ginagawa niya ay para sa kanyang kasiyahan, kahit na ang kanyang ideya ng kasiyahan ay morbid. Hindi malinaw kung paano siya lumalamon ng tao, ngunit tila ang aura na nakita natin kanina ang paraan niya para kunin ang kanilang puwersa ng buhay. Bigla, nagkaroon ng malaking pagsabog. Nagkalat ang mga sundalo sa lugar. Nasusunog sila ng buhay mula sa pagsabog. Mabilis na napansin ni Zero, nagtataka kung ito ang mga alchemical na armas na ginagamit nila. Tila makapangyarihan at epektibo laban sa mga demonyo. Idinagdag ni Isabela na may marami pang mga bato ng banal na paghuhusga sa likod ng pader, at dalawa sa mga ito ay may mahalagang kahulugan. Sinasabi niyang tila pagmamay-ari ng mga mahalagang tao ang mga batong iyon.
Tuwang-tuwa si Zero sa narinig at nagpa siya ng oras na para bumaba, ngunit pinaalalahanan siya ni Isabela na hindi ang hari ng Wolfheart o ang reyna ng Clearwater ang mga taong iyon, at ang pinakamalakas na enerhiya ay nasa loob pa ng kastilyo, kaya tinanong niya si Zero kung sigurado siyang gusto niyang bumaba. Ngumiti si Zero at nagsabing mas maganda ang madaling tagumpay kaysa sa matagal na laban, kaya't tutulungan niya ng kaunti ang kanilang mga kasama. Ang eksena ay pinuputol kay Garcia na nasa pantalan, kapapasok pa lang mula sa kanyang barko. Bigla, napansin ng isang tagabantay ng buhangin na nag-e-escort kay Garcia ang dalawang elf na babae na tila relax lang na naglalakad-lakad. Agad na pumwesto ang mga kabalyero at ang tagabantay ng Sand Village upang bantayan si Garcia ng todo. Samantala, ang dalawang babae ay tila relax lang, at mabilis na ginamit ni Isabela ang kanyang kapangyarihan sa kanila. Walang nangyari sa unang tingin, at sumugod ang mga kabalyero papunta sa kanya. Ngunit maya-maya, nagsimula silang umubo ng dugo. Si Zero ay biglang sumugod patungo sa sundalo at sinimulang guluhin ang isip nito gamit ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ay tinanong ni Garcia na malaman kung paano niya nagagamit ang kanyang kapangyarihan sa harapan ng mga bato. Ngumiti si Zero at sinabing hindi ang mga bato ang iniisip nilang mga ito. Tumalon siya sa ere at sinabi kay Garcia na hindi niya na kailangang malaman dahil patay na siya ngayon. Habang pinapanood ni Garcia si Zero na naghahandang bumagsak sa kanya, biglang bumalik ang kanyang isipan sa isang alaala. Sa loob ng alaala, nakita niya ang sarili niyang nakaupo sa looban ng kastilyo, pinapanood ang kanyang mga nakakabatang kapatid, pati na ang sarili na naglalaro, mukhang maliliit at walang inaalala. Tiningnan niya ang bato na inuupuan niya at maliwanag niyang naalala ang kanyang ama na pinalitan ang mga brick ng mga batong cobblestone. Parang nasa loob din ng kanyang isipan si Zero, pinupuri si Garcia sa pagkakaroon ng magandang lugar para magpahinga. Tinanong ni Garcia kung isa ba siyang mangkukulam mula sa simbahan. Mabilis na ipinakilala ni Zero ang sarili, sinasabing hindi siya basta-bastang mangkukulam dahil siya isang dalisay na mangkukulam, naiiba sa ibang mga mangkukulam at may maharlikang linya ng dugo. Nang marinig ni Garcia ang tungkol sa dalisay na mangkukulam, napagtanto niya na isa lamang si Zero na kasangkapan ng simbahan. Pagkatapos ay hiningi ni Garcia na malaman kung ano ang lugar na ito at kung si Zero ba ang lumikha nito gamit ang kanyang mahika. Tiyak siyang isa lamang itong ilusyon, at hindi siya magpapaloko sa mga ganitong panlilinlang. Nagsimulang higpitan ni Garcia ang pagkakahawak sa mga batong hawak niya, at nagsimulang damyugo ang kanyang kamay. Sa wakas, inihayag ni Zero na ito ang kanyang mundo ng kamalayan, na tinatawag niyang larangan ng kaluluwa. Dito, maaari nilang paghiwa-hiwalayin ang isa't isa, at ang mananalo ay makakakuha ng lahat, habang ang talunan ay isusuko ang lahat, gaya ng isinasaad sa mga banal na tala. Ang banggit sa larangan ng kaluluwa ay nagpagulat kay Garcia. Habang iniisip niya ang lahat ng ito, sinaksak siya ni Zero gamit ang isang espada, at ang dugo ay bumuhos mula sa kanyang sugat. Ngunit sa kabila ng matinding pagdurugo, ibinalik siya sa mundo ng kamalayan, at nakatayo pa rin siya roon ng buo. Ang mga mantsa ng dugo mula sa kanyang mga sugat bago siya namatay ay makikita pa rin sa kanyang dibdib. At dito nagtatapos ang chapter 174. Maraming salamat sa panunood.